Hi guys! Welcome sa part 4 ng ating solving quadratic equation by completing the square. So sa video na ito, sasagutan natin yung nasa page 8, number 6 to number 10. Okay? So simulan na natin. Number 6, given is 2y squared minus 3 is equal to 5y. Okay, so ang solution natin dyan, una kopyahin lang muna natin. 2y squared minus 3 is equal to 5y. Okay, so ang gagawin muna natin dito is to arrange yung mga terms. Unahin natin isulat yung ating quadratic term, 2y squared, and then isusunod natin yung ating linear term, yung 5y. So since nasa kanan siya, nasa right side, paglipat natin yan dito sa left side, magpapalit tayo ng sign. So 5y siya, magiging negative 5y. And then equals, ito namang negative 3 ang ating constant, ililipat natin sa right side kasi ang gagamitin natin ay completing the square. So itong negative 3 ay magiging positive 3. Okay, next is eliminate natin yung 2 doon sa ating quadratic term. So para ma-eliminate yan, gagawin lang natin is to divide by 2. Divide by 2 lahat ng term. Okay, so maka-cancel na natin yan. Mangyayari po ay y squared minus 5 over 2y is equal to 3 over 2. Okay. So, at this point, pwede na tayong completing the square. Okay. So, kopyahin lang ulit natin. Y squared minus 5 over 2y or 5y over 2, pareho lang po yan, plus blank. Kaya muna natin yan. Is equal to 3 over 2 plus blank. Ayan. So, bubuin na natin yung ating completing the square. So, kuha lang tayo ng scratch paper para malaman natin kung ano yung number na ilalagay natin dito to complete the square. Okay? So, again, kukunin natin yung number dito sa ating linear term, yung 5 over 2. Sulat lang natin. 5 over 2. So, pag nakopya nyo na yung number, 5 over 2, i-divide natin yan sa 2. So, again, ito ay magiging complex fraction. So, after natin ma-divide sa 2, yan po ay square natin. Okay? Solve na natin yan. So, para ma-solve mo ito, kukunin mo yung numerator. So, yung numerator natin ay 5 over 2. 5 over 2 times reciprocal ng ating denominator. Remember na ang ating denominator ay 2, kaya ang reciprocal niyan ay 1 over 2 or 1 half. So, tatandaan nyo po may 1 yan dyan sa baba. Babalik ta rin lang natin. And then, huwag pa rin kakalimutan ang square para hindi tayo malito. Next is, multiply na natin. 5 times 1 is 5. 2 times 2, 4. Yan po ay, again, naka-square. Kaya ito ay 5 over 4 square. So, ang gagawin lang natin dyan is 5 times 5 is 25. 4 times 4 is 16. So, ito ang ating gagamitin para makomplete natin ang square. So, 25 over 16. Ito naman, 25 over 16. Okay. So, nabuo na natin itong perfect square trinomial. Then, meron tayong i-add na fraction. Okay. So, next step is factor natin to. So, para ma-factor yan, lagay lang tayo ng parenthesis, tapos square. And then, kunin natin yung square root ng first term, y squared. Yung square root niyan ay y. And then,
Pag minus dito, lagyan natin ng minus. Okay? And then, square root natin yung last term ng 25 over 16. Ang square root ng 25 ay 5. Square root ng 16 ay 4. So, ito na ang factored form ng ating perfect square trinomial. Okay? Kopyahin natin ng equals. Ngayon, may isosolve pa tayo ditong fraction sa right side. Okay. Pagdating naman sa fraction, hindi tayo pwedeng mag-add ng magkaiba ang denominator. So, ang gagawin natin dyan, kunin natin 3 over 2 plus 25 over 16 equals, guhit tayo ng mahabang fraction bar. So, dito, kukunin natin yung LCD. Okay? 2 at 16. Least common multiple ng ating denominator. So, yun ay 16. Next, 16 divided by 2, that is 8, times yung sa numerator, yung 3. So, magiging 24. Okay, 6 again. 16 divided by 2 times 3, 24. Next is meron tayong plus, kaya mag-plus tayo dito. Meron naman tayo sa pangalawang fraction. 16 divided by 16 is 1 times 25 is 25. Dito, pwede na tayong mag-plus or mag-add. So, 24 plus 25, 49. Kopyahin lang yung denominator. 49 over 16. So, yung 3 over 2 plus 25 over 16, yan ay 49 over 16. Okay? So, itong step na ito ay na-factor natin and then na-add natin yung dalawang fraction. Next step, kailangan na natin kunin ang square root para matanggal natin yung square na yan. So, tanggalin natin yung square. Ang matitira ay y minus 5 over 4 is equal to, kukunin din natin yung square root nito. So, yan ay magiging plus, minus, positive and negative. Square root ng 49 ay 7. Square root ng 16 ay 4. Okay? So, meron tayong dalawang equation. Y minus 5 over 4 equals 7 over 4. Yung isa naman, y minus 5 over 4 is equal to negative 7 over 4. So, isosolve natin yung dalawang equation niya. Unahin natin yung positive. So, we have y minus 5 over 4 is equal to 7 over 4. Yung isa naman, dito natin isusulat sa kabila, y minus 5 over 4 equals yung negative 7 over 4. Okay, solve na natin. So, dito tayo sa left side. So, gagawin lang natin dyan ay ililipat lang yung negative 5 over 4. So, y is equal to 7 over 4. Yung negative 5 over 4 magiging positive 5 over 4 sa right side. Okay? So, y is equal to, pagdating dito, okay na ang ating denominator. Same denominator. So, diretso na tayo. Proceed na tayo sa pag-add ng numerator. 7 plus 5, 12 over 4. And 12 over 4 or 12 divided by 4 is y is equal to 3. Okay, yung isang sagot natin ay y is equal to 3. Next, dito naman tayo sa right side. So, the same process lang. Y is equal to negative 7 over 4. Yung negative 5 over 4 magiging plus 5 over 4. Lilipat natin siya right side. Y is equal to, same ang denominator, kaya pwede na tayong mag-add. So, negative 7 plus 2 ay negative 2 over 4. Okay? So, lowest term lang natin yan. Y is equal to negative 2 over 4. Pag lowest term ay negative 1 half or 1 over 2. That is our final answer. So, the answer for
2y squared minus 3 is equal to 5y. Ang ating y is equal to 3 and y is equal to 1 half. Okay guys, next number 7. Meron tayong p squared plus 2p minus 15 is equal to 0. So, ito ay kaya natin ma-solve by factoring. Pero, for the sake of presentation, para makabisado natin ang completing this square, ay kailangan nating ipakita sa ating solution na ito ay completing the square. Okay? So, naisulat ko na ang solution and then yung given, kinopya ko na. First step is to transfer this negative 15 dun sa right side. So, magiging p squared plus 2p is equal to 15. So, yung negative 15, naging positive 15. Next step, check natin kung pwede na ba tayo mag-proceed to completing the square. So, meron tayong dalawang term dito at 1 naman yung value ng coefficient doon sa ating leading term or ang ating quadratic term. So, pwede na tayong mag-add ng number. So, sulat natin p squared plus 2p plus blank. Kaya muna natin yung number na yan. Equals, lagyan natin yung space ha, 15 plus blank. So, again, kung ano yung add natin dito, yun din yung add natin dito sa kabila. Okay? Kuha tayo ulit ng ating scratch paper para makomplete natin. So, to complete this square, kunin lang natin itong number sa coefficient ng linear term, yung 2. Kunin natin yung 2 na yan. Sulat natin 2. Pag nakuha yung 2, i-divide natin siya sa 2. And then, square. So, 2 divided by 2 is 1 square. And this will be 1. Okay? So, ito yung ilalagay natin doon. So, 1. So, plus 1. Then, plus 1. Okay? Next, pwede na tayong mag-factor dito sa left side. Sorry, bakit yun ang nasulat ko? 1 lang. Okay. Pwede tayong mag-factor and then pwede tayong mag-add dito. So, factor natin. So, sulat lang tayo ng parenthesis. Lagyan ng square. And then, kunin ang square root ng sa unahan. So, p squared, square root yan ay p. Tapos, pag plus dyan, plus din ilalagay na natin. Okay? Next is, kunin natin square root ng last term, yung 1. So, square root ng 1 ay 1. Then, okay na siya, na-factor na natin. Kopyahin yung equal sign. 16 plus 1. Okay, sorry lang dito sa pagkakamali. So, 16 plus 1. 15 plus 1 is 16. Okay, next step, mag-factor na natin. Pwede na tayong take ng square root. So, the quantity p plus 1 squared. Tanggalin na natin yung square na yan. So, magiging p plus 1 na lang. P plus 1 is equal to positive and negative. Square root ng 16 ay 4. Okay, laging kukunin yung positive and negative. So, meron tayong dalawang equation. P plus 1 is equal to 4 and p plus 1 is equal to negative 4. Paghiwalay na natin sila. Kunin natin yung positive muna. P plus 1 is equal to 4 sa kabila. P plus 1 equals yung negative 4. Okay, solve na natin yung dalawang equation. So, p plus 1 is equal to 4. Magiging p is equal to, kopyahin yung 4. Inalis ko na kagad yung 1 ha, tandaan yan. Ililipat natin yung 1 dito. So, positive 1 magiging negative 1. P, 4 minus 1 is equal to 3. Okay? So, isang sagot natin ay 3. Okay po? Next is, sa right side tayo, p plus 1 is equal to negative 4. So, sulat natin, p is equal to negative 4. Kopya natin itong positive 1 magiging negative 1 dito sa kabilang side ng equation. Okay? So, p is equal to negative 4 minus 1 is negative
5. Okay? So, the answer is P is equal to 3 and P is equal to negative 5. Okay po. Okay, next, number 8. We have 3y squared plus 12y plus 12 is equal to 0. So, dito, sa given na ito, mapapansin natin na lahat ng ating coefficient ay divisible by 3. So, para hindi tayo mahirapan, i-reduce natin yung ating equation. So, pwede natin siyang i-divide sa 3, divide sa 3, divide sa 3, divide sa 3. So, mangyayari, cancel na to. We have y squared plus 12 divided by 3 is 4y plus 12 divided by 3 is 4. 0 divided by 3 is 0. Okay. So, pagdating dito, kung mapapansin natin, ito ay perfect square trinomial. So, wala na tayo ibang gagawin dito, kundi diretso sa factor. Kumbaga, completed na yung square. No? Yung ibang mga given kasi ay ginagawa pa nating perfect square trinomial yung dalawang term para maging exactong perfect square trinomial. So, dito, ay hindi na natin kailangan gawin yun. Okay? So, para ma-factor yan, again, drawing ka lang ng parenthesis, tapos lagyan ng square. Kunin yung square root ng first term, y. And then, plus, dito galing, square root ng 4 ay 2. Okay? And then, next step, ayan, pwede na tayong mag-take ng square root. So, para maalis yung square. Alisin na natin yung square na yan. Y plus 2 is equal to, yan, kukunin din natin square root ng 0. Square root ng 0 ay 0. Okay? So, dito, meron na tayong isang equation. No? Unlike doon sa ibang mga given, nagiging dalawa. So, wala tayong problema dyan. Madali na lang masolve yan. Ito na lang. Y plus 2 is equal to 0. Lilipat lang natin itong 2 sa right side. So, magiging y is equal to negative 2. So, that is the solution set. Okay? Okay, next, number 9. 2x squared plus 4x plus 1. So, lagyan natin ng solution. So, meron tayong tatlong term. Pag completing the square, lilipat natin muna itong 1 doon sa right side. So, magiging 2x squared plus 4x is equal to negative 1. Okay? Next, may 2 doon. So, alisin natin yan 2 na yan. Para maalis yan, divide natin by 2. Divide by 2, divide by 2. Okay? Cancel na yan. Magiging x squared plus 4 divided by 2 ay 2. 2x is equal to negative 1 half. Okay. Next step. 1 na yung ating leading coefficient. So, pwede na tayong mag-complete the square. So, x squared plus 2x plus blank, lagyan natin space, is equal to negative 1 half plus blank. Okay? So, ako lang tayo ng ating scratch paper. So, para makomplete ang square, kunin natin yung number dito sa linear term. So, 2. After mong makuha, lagi natin i-divide yun sa 2. And then, square. So, 2 divided by 2 is 1 square. 1 times 1 is 1. So, ito ang ating lalagay dito. 1. So, plus 1, plus 1. Okay. So, na-complete na natin yung ating trinomial. Perfect square trinomial na siya. Pwede na tayong mag-factor. So, again, pag nag-factor, ganyan lagi ang pagsisimulan nyo, no? Dalawang parenthesis, yung parenthesis, tapos merong square. So, square root nito, x, square root plus, so, plus din tayo, square root ng 1. Okay? Is equal to. So, negative 1 half plus 1, so, mag-minus lang tayo dyan,
Giging 1/2. Okay? Next, pwede na tayong mag-take ng square root. So, alisin na natin yung square na yan. X plus 1 is equal to this positive and negative square root of 1/2. Yan, medyo komplikado ito kasi pagdating dito sa right side, ang ating radical ay 1/2. So, isi-simplify pa natin itong square root of 1/2. Okay? Paano po mag-simplify niyan? Turo ko sa inyo ang pag-simplify ng radicals. So, square root of 1/2, ito ay square root of 1 over square root of 2. And hindi natin hahayaan na ang ating denominator ay naka-square root. So, ang gagawin natin, para maalis yan, multiply natin sa parehong square root of 2. Remember ha, pareho ito, ibig sabihin, parang nag-multiply lang tayo sa 1. Okay, so hindi maapektuhan ang value ng square root of 1 over square root of 2. Okay, so multiply na natin. So, square root of 2 times square root of 2 ay square root of 4. 2 times 2 ay 4. At ang square root ng 4 ay 2. Dito naman, square root of 1 times square root of 2. 1 times 2 ay 2. Kaya square root of 2. Okay? So, ito ang simplified form ng square root of 1/2. Lalagay na natin doon. Okay? X plus 1 is equal to positive and negative is square root of 2 over 2. Yan, sa dalawa ng ating equation. Pag ganito ang case, pwedeng pasimplihin lang natin yung pagsusulat nito, no? Diretso na kagad tayo sa paglipat nitong positive 1. So, magiging x is equal to negative 1 plus or minus square root of 2 over 2. Okay? At pwede natin silang pag-isahin. Okay? So, x is equal to, so, ang LCD niyan ay 2. So, pwede natin silang gawing over 2. So, 2 divided by 1 ay 2 times negative 1 ay negative 2. Okay? And then, dito na natin ilalagay yung plus or minus square root of 2. Okay? Pwede natin ilagay ang sagot na negative 2 plus or minus square root of 2 over 2. Okay. So, ayan. So, x is equal to negative 2 plus or minus square root of 2 all over 2. Okay, so number 10 na tayo, no? Given natin is A is